Lung, nga naman, limited kayo nga itong oras karon. Ang ato ang panahon, oras, limited kayo because we are in the last days sa itong kinabuhi. Nata sa last days mga igsuon. Muna, be careful sa itong pagkinabuhi. Kinahanglan kini nga hiyas na ani mo. Kining tulog nga hiyas. Mauna, kipanghusgan kini ni Apostle Paul tungod kay mao kini ang mga pinaka-essential o pinaka-importante isip kita nga mga anak sa Dios dapat naata niini nga naman naanata tuol na kita sa finish line nanata sa tribulation nanata sa mga kalisod mo nang ay katingala nga nung naa ka diya sitwasyon sa mong kinabuhi karon nga naman because the Lord is coming maunang gi-impress ni nga mensahe sa Ginoo sa ako nga igsuon. This verse for us is to be prepared for His second coming. I-prepare ni para sa second coming ang pangutana. Ready na bata sa pagbalik sa Ginoo? Prepared bata sa pagbalik sa Ginoo? Praise God. So kani tulo ka the three essential gift we must acquire mga igsoon ipaabot gini sa tuwa o gini number one na kinahanglan na to unsa ni nga gift number one faith sige tag balik-balik mo uban nakasagon na lang ni sa kuan kaning pagtuo no unsay meaning ani pagtuo ingon ang Hebrew 11 verse 1 ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita atong gilauman nga dili makita pero kasagaran nato atong lauman kana ra gid atong makita mo na kita nga mga Kristohanon magmabinantayon kanunay mabitan ang usa ko nang biktima gid ko biktima ko sa akong doon kaya ako lang kita na ako rin nakita ba aw kanini i-conviction na nako sa ginudaan ingon sa mong asawa nga kuwanto mo mani kusog ng release ba ayaw scam na padayag na sa Ginoo gipamusgan niyo scam na sus ada ako magitan-aw gid tan-ano wala ko ang Kimberly Minmin Mama BG daghan mga print ko basig mauwi ko nila ya ako gyud gibarugan nga ingon dito ang Proverbs nga kinahanglan i-invest nimo mga bata kay wala ka ba sa padulngan sa imong kinabuhi at least kuno na kay magamit so tungod po sa akong pagtuo nagurso ko salamat sa Ginoo gi-allow sa tunya sa akong kinabuhi but wa ko magmahay si Minmin ay nagmahay pa dahil praise God mga igsuon no? Ang kahulugan sa pagtuo mo ang may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Usa ra man atong gilauman. Ang Ginoo magpapayad sa atong mga pagkinahanglan. Ang second coming sa Ginoo nga igsuon. Mo nang gituluan ta nga kinahanglan mo tuo ta. Ayaw tuo sa imo lang nakita, mga naman. Mo nang kalibutanon nga mga pagtuo. Tusig is to believe kaning unbelievers. Bisag imo pa nang ingnon nga pagbubuan kani imo nang agbihon. Di na mo tuwa kay pruweba. Di na mo tuwa bitaw to si BJ ningon sa di man gyud mo tuwa nga akong invite to sila kay wa pa mo goy gamay pa man niya akong agi. No but ingon si Apostle ingon ang sulat ni John 20 verse 29. Nya mingon si Jesus kaniya bito ka ba tungod kay nakita ka kanako. Bulahan ka tumuto bisan wala makita kanako. So praise God, dili na ako isulti ko kung sa'yo nahitapo niya. Basta ang punto, ituluan ta nga bulahan ka. Nga nituo. Nga mutuo sa Ginoo. Bulahan ka itong mutuo, bisan wala makita ka na ko. So kita giremindan ng ta, pinagisulat niya Apostle Paul, na kinahanglan ato yung i-move forward ang atong pagtuo may igsuon. Nga naman, usahay mo ra ng unbelievers doon, usahay. Labi mapuno ta sa matuang, mapuno ta sa problema, mapuno ta sa mga pagkinahanglan, labi monthly due na. Last month, ikaduha ng bill sa mong kuryente.
So, naglibog ko, unsaon na akong kabilin kay 20 city, 26, maputla namin. Nya ang sweldo kabilin 30 ba, naglibog ko, unsaon ako pag sigusan nagkabilin ko, maputlan yun. So, salamat ko sa Ginoo kay naay guardian angel na abot pa, guardian mother. Pag-abot ni mama, matana siya, kamusta? Mabait ko rin ko, ako pang ginauna mo. Nagkasapot ako minahan, diyatagan. Siya nibayad, praise the Lord. Mga mga igsuon, kinahanglan, mutuo lang kita sa tumbuhin nga Diyos. Nga naman, tungod sa pagtuo, nga na-i-provide ng Ginoo. Tungod sa pagtuo. Ang pagtuo, ito na ginita kong kahimuan. Muna, kita ng mga anak sa Ginoo. Anong gipadayag ni sa Ginoo nga mensahe kanato aron maalayin ta pagbalik sa ato ang pagtuo sa Ginoo kay usahay dili na ta maalayin gud tungod sa mga problema. Mura na ta kaning ligid sa bayag ba nga nalingkong kinahanglan na ipaalayin aron mabalik. Nga naman unsa dinhi kay importante ang pagtuo. Ingon ang Hebreo 11 verse 6. Ingon ang Hebreo 11 verse 6, walay makapahimot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon mo tuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mga nangita kaniya. Pangutana, panahon sa problema, ang Ginoo ba itong ipangita nga igsuot? Ang Ginoo ba itong ipangita? Nausag yung punto nga ipabot sa Ginoo diri. Nga kinahanglan aduna tay relasyon sa Ginoo. Nga naman kung natay relasyon sa Ginoo, muduol man ta sa Ginoo. Dili kita muduol sa Ginoo labi nagnatas mga problema. Nga kinahanglan ang pagtuo na agyud wa kailangan tuuhan kun dili ang Ginoo lang mga igsuon. No, kinahanglan imo i-meditate ang pulong sa atong buhay nga Dios. No? Let your faith be active. Nga naman anong kinahanglan natong i-active ang atong pagtuo? Kaya aron din nato makalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan aktibo gyud ang atong pagtuo. Asa mo aktibo yung pagtuo? Asa mo aktibo yung pagtuo? Kung ani ka sa mga muatin ka sa mga pantipo, inani nga mga buluhaton, diha na mo aktibo yung pagtuo. Nga naman madugangan ang imong pagtuo pinagi sa pulong sa tubuhin ng Dios. Muna kinahanglan ato ang tikangan ang atong pagtuo mga igsoon. Kay di nato tikangan, mas tangbay ka diha. Matanggong ka diha sa imong faith sa Ginoo. Muna, ingon remove and you will see God moving. So kinahanglan na gyud nga kita nga mga anak sa Ginoo nganong gipaabot ni sa Ginoo tungod kay importante lagi kayo nga atong lihukan nga atong pagtuo. Mao bitaw nang gisigihag pipili na madungga ni Pastor Ford sa una nga mingon siya, lakaran mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. No, kaning moto sa Websi mga igsoon, kaning even without rise and price, we will preach Christ. Gilingig kay ni. No? Kini ba yung gilingig kayo nga tikang sa pagtuo? But it needs strong faith para makalahutay ka. Kay di wa kay dili ko mong pagtuo, di ka makalahutay mga igsoon. Mao ginay klaro nga gipadayag sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan kita nga doon na tayo lawang na pagtuo sa atong buhay ng Diyos. Nga naman, kasi yung pagpatrabaho sa Ginoo, yung pagpanabaho sa Ginoo, di makapasagdan sa Ginoo. Ingon ang Philippians 14 verse 19, ug ang akong Diyos magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naging kapini ang bahandi diha ni Kristo Jesus. Now, ang pangutanan nako, unsaon nato nga atong pagtuo mutubo. Unsa day mga pamagi sa Ginoo nga atong pagtuo mutubo. So kumutan ata sa Biblia mga igsoon gikan sa Old Testament. Nitubo ilang pagtuo pinagi sa mga kalisod. Mo na ay katingangan nung natas kalisod ron. Nganong gilisod-lisod ta sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga palikunon mo pagtuo. Mabilang ingon sa 1 Peter 1:7 ngayong pagtuo sulayan sa kalayo aron masuta kung tinuod pagayon ang imong pagtuo. Nga naman kay lisod ang kinabuhing Kristohanon.
Ako sa una, first na kuwali, kaingon ko nga, sayon naman yung kinabuhi Kristohanon. Sa dihang, kuhaan ba ko? Kanang on-off ako sa simbahan. Kung sayon naman, igor naman ka mo simba. Pero sa dihang makasabot, nakapagtigideng lisura nga naman, daghangit tentasyon na ni kalibutan na. Daghangit tentasyon. Ngayon mismo focus ka sa Ginoo, tungod kay daghangang nakita nga tentasyon, muwagtang ka sa focus. Ang imong pagtuo, may lista ng kabalaka. Labi na kay daghang kuan, problema sa kinabuhi. May lista ng kabalaka. Ba't gituluan ta sa Ginoo? Kinahanglan atong lipunon itong pagtuo. Ikalipay, kung nakas mga pagsulay ng igsuon, na naman, diha mo tuboy mong pagtuo. Pumita na ako, kaning muswildo na bibili niya, kaya po sa swildo, inigtanan ako, na 15 bagali, na sinaw na ngayong kamot, ayun ko, saon pa manin nato, ha? Mo na yung hunahuna na ako sa una. Mudool, kanang dali na ba? Doolog, torko, madog, bangko. Inana akong mindset sa una, may igsuon. Pero sa dihang, gituluan ko sa Ginoo, panahon sa problema, kinahanglan mo, salig lang kita niya. Nga naman, kinahanglan mo i-relax mo muna-huna. Kaya di mo ma-relax mo muna-huna, di na ka makadungog sa Ginoo. Pero peaceful mo muna-huna, makabalo ka kung saan ka pag-supply sa Ginoo. Tambagan ka sa Ginoo, pinagi sa balang espiritu. Mo nang iniksul ng pipili, hindi ko mag-uol. Mangaon pa mo yan, Jollibee, bisagon na. May pipili na, garaago ni mo. Hindi di, oy. Ang Ginoo, nagpasalig ang Ginoo ni. So, watay, angay kabalakan, atong barugan ang saad sa Ginoo. Saad sa Ginoo, atong barugan ang igsoon. Ato lang yung barugan. Ang pagsalig na ito sa atong buhay ng Diyos. Number 1, pinaka-importante, nga na ito ang mga Kristohanon, kinahanglan mong pagtuo. Ayaw pagtaduha mga igsoon. Ayaw hatagig, bargir mong pagtuo sa Ginoo. Nga naman, mahisama ka sa gingon sa Santiago, nga imong pagtuo, madwadhaw nga pagtuo. Mura mo nagsamar ko nga sa balod, sa huypon, magsunod-sunod. Kung mo na ako na-remember sa diyang take of board exam. Ang take of board exam. Tingnan ba, sige, take lang ko kay take man, pabilan ako lang ng kuyogan. Kaya din ko ganahan mag-maestro. Sa diyang pag-take na kong maigsoon, may review. Mahal kaya mag-bayaran sa review. 7K, so dapat makapasad ng guwato. Bitaw, pero tungod sa among pag-review, sa akong pag-ambo palang daan, nagduduha na. Ni ko, Lord, makapasad, gagawa ni, huwag ko ituntuon. Igo ang kumato, maminaw. Di ko ulit, mag-ambo ko, ilag-hilag, pag-ano ko. Lord, bilang makapasad ko, hindi kong manuhilag. Nigla-kalaga ko, makahunahunah, makapasad, gagawa ni, huwag ko ituntuon. Sige, ang kablaan. At doon na'y pagduduha. Kung magduduha ka, ay nalagpangay sa Ginoo nga naman, di yung katubagon sa Ginoo. Gusto ang Ginoo, fix imong una-una, usa imong tumong, nga kana imong pagtuo, imong gilauman, ihatag yun sa Ginoo sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Muna, sa kinabuhi ni Apostle Paul, mao nang naliko ng iyang pagtuo sa pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos. Tungod dito sa iyang pagsugo dito sa Acts. Dito siya sa lugar sa Asia, na na-treat ang iyang kinabuhi. Gikulata sa Apostle Paul, gibato, tanang pagtamay na tilawan ng Apostle Paul. Bisan to, gihatagan, giprison siya, nakabuhi na sa siya niya. Gikuanan siya ba, nga iyang kinabuhi, patyon no, nagyun. Pero sa gingon niya Apostle Paul, bisan pagpatyon ko, ko, dili ko makuyawan. Tungod kay mas nisamot ako ang pagtuo sa Ginoo, mas nadasi ko tungod sa mga panghitabo nga man mo ka nay usa ka guide, mo ka nay usa pa matuod nga ikaw nagsunod sa atong buhay nga Dios. Mo nagway pagtintal, way pagbibiyay sa imong kinabuhi, walay mga kalusod, way tribulation.
Basi kambon kas-bikas. Maura gina. Murag army ba? So kung kauban mo, di ka atakihon. Pero di mo kauban, birahan jud ka. Inaana lang mo na gud. Muna, kinahanglan di unong binato. Kinahanglan na itong focus na rin sa Ginoo. Kinahanglan di man na to ha. Kinahanglan yun din na ito ma-acquire as a Christian. Nga naman mo, ipadayag sa Ginoo ka na ito karon. Tungod kay lisod ang atong panahon. Pero, why lisod kung ngayong pagtuo naka-pundasyon na din sa Ginoo na so. So, dilita si kaduha. Paglaom. Praise the Lord. Ipadali sa ipadayag sa Ginoo. Hope is the confidence, expectation that God will fulfill His promise and that all things are work together. So aduna kay kumpiyansa sa imong kagalingon ba ng tanang saad sa Ginoo, iya giday tumanon sa imong kinabuhi. Ang pangutana, imo ba nang gikutan ng mga paglaom sa Ginoo? Ug imong gikutan, klaro ang pulong sa buhi nga Dios. Mao kini ang mga duha ka butang nga dili mo usab. Ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo. Pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. So praise the Lord. Gihuptan nato kini paglauma ingon nga angkla. Ngilingig kay nga pagkupot. Kabantay bitaw man ang barko, arintas gamay, kabantay man ang pambot. Kay kami papasaw na naman may pambot. Sa dihang ang angkla,